1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng, syempre, Monday. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, medyo masama ang pakiramdam natin. Hindi ko alam kung pagod lang ako or masakit talaga yung lalamunan ko. Pero, sige lang, laban lang. Tatapusin ko lang tong vlog na to and then after ay magpapahinga. And then, ayun. So, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At saka, syempre, sa mga makasolid na Mama Sam dyan. Saka, syempre, yung mga bago nating subscribers. Maraming salamat, guys, sa inyong lahat. Kaya naman, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, Austin, Kabatana. What if daw kung mag-join daw to sa Mr. Supranational? So tingin ko daw ba, ito daw ba ay pwedeng-pwede para sa Mr. Supranational? To be honest, oo naman. So, guwapo, maganda yung kulay, and then maganda din yung katawan, maganda din yung height. Pero syempre, hindi naman pwedeng dumirekta doon sa Mr. Supranational. Kailangan mag-join uli siya sa isang national pageant. Ito nga ay ang Pilipinas Worldwide. Kung sasali siya dyan, at feel niya uling mag-try one more time, pwede siyang pang Mr. International, pwede din siya pang Mr. Supranational, di ba? Actually, mas gwapo pa siya kay tawag dito, kay Barisigan, kung sakali man. And then, maganda din ang kanyang katawan at may ibubuga ang kanyang performance, di ba? So, marunong kasi itong mag-perform. So, I think, yes, pwede. Why not? Kung natin hinihintay ko nga magbalik to sa national pageant, pero wala akong balita kung nasaan na siya. Alam ko, nag-aartista siya noon, pero hindi ko alam kung ano ba, sumikat na ba. So, yon. So, yes, etong si Austin ay pwede at talaga namang lalaking-lalaki, di ba? So, napakasarap niyang lalaki. Charot! So, yon. And then, good luck and wish all the best. Kung sakali mang plano niya uling mag-join. At syempre, para naman sa sumunod natin, chika, orange is lucky color nga ba, Mama Sam, para sa mga beauty queens na kumuha ng corona sa international pageant katulad ng kay Emma Tiglao at saka itong kay MGI All-Stars at saka syempre sa latest na queen na si Katrina Ligado. Siguro nagkataon lang. Ang orange kasi may mga binabagayan yan eh. Ako pag nagsuot ako ng orange, bongga din sa akin ang orange. Maswerte ako kasi yung kulay ko, alam mo yung kahit anong color na suotin ko, pwede. So, ako para sa akin, ang orange kasi, hindi siya basta-basta pwede sa lahat ng tao. Depende sa magsusuot, depende sa itsura, di ba? So, bumagay sa kanila yung orange and then, yes, maganda ang orange sa kanila at talaga naman nakita naman natin, napakaswerte sa kanila. So, good luck. And congratulations sa mga winners na to, di ba? So, yon. So, orange nga ang isa sa mga bihirang kulay na gamitin sa pageant. Pero tulad nga na sinabi ko, maganda ang orange, pero hindi lahat na nagsusuot ng kulay orange ay binabagayan. So, depende sa magsusuot, di ba? So, saka yung designer naman kasi naman,
Diyos ko naman, Rian Fernandez kay Emma Tiglao, Rian Fernandez kay Katrina Ligado. Talaga naman, Diyos ko naman, ang bongga-bongga naman talaga ni Rian Fernandez gumawa ng evening gown. So marami na siyang napanalo, hindi lang naman yung color orange na yan. Kahit yung kay Oppo Societa, di ba? Rian Fernandez din yun na naging Miss World. Di ba? So, yung sumali si Oppo Societa kay Miss Universe Thailand, di ba? So, kaya siya naging Miss Universe Thailand, Rian Fernandez din yun. Maraming mga creations si Rian Fernandez na bongga at hindi mo masasabi na paulit-ulit yung kanyang mga gawa. At talagang, alam mo yon, yung kada babae na nagsusuot ng gown, talagang ma-amaze ka, no? In fairness. So, yon, orange is one of the best para sa mga gawa ni Rian Fernandez. And congratulations, di ba? At syempre, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Reyna ng Indonesia, binabash dahil daw, disaster daw ang gown na suot no finals night. Well, hindi ko alam. So, kung anong drama nila, ganyan naman kapag hindi naman nananalo ang isang kandidata, syempre, hahanapan ng butas. Kesyo kanito, kesyo ganyan. Ang totoo lang yan, kaya hindi yan nanalo, kasi, syempre, maraming mas maganda at maraming mas magaling. Yung gown na suot niya, ayan, tulad niyan, color orange din. Di ba? Hindi bumagay. So, yun. Ako, para sa akin, okay naman yung gown niya. Panalo naman. Siguro hindi lang niya time, at hindi para sa kanya to. Wag nang sisihin ng mga Indonesian fans yung mga designer nila o kung sino man nagdamit sa reyna nila dahil walang mali sa designer. Ang mali, yung destiny, hindi umugma para kay Indonesia, di ba? So yon, so si Indonesia, ang masasabi ko, lucky na siya kasi naging continental queen siya, di ba? So, not bad. Better luck next time, Indonesia. Sinabi ko naman sa inyo, hindi naman kayo magbaback to back. Magsa-sandwich win kayo lang naman yung mapilit, di ba? So, ako para sa akin, in fairness sa reyna nila, job well done. Ginawa yung best niya sa laban niya dito sa Miss Supranational at nakita naman natin na talaga naman inilaban niya ng bonggang-bongga ang Indonesia. Pero syempre, dapat tanggapin din ng mga Indonesian fans na hanggang doon lang talaga yung journey, hanggang doon lang talaga yung kakayahan ng inabot ng laban ni Indonesia. And then, they are lucky na yung nakuha na nila yung Continental Queen. So, dapat maging masaya na sila doon. Ganon! Di ba? Nakakaloka. Just ko naghanap ng masisisi. Hindi daw maganda yung orange. Charot! So, yun. Nakakaloka talaga doon sa orange. Anyway, para naman sa sumunod natin, chika, bagong reyna ng Miss Supranational, welcome ng kanyang mga sister na reyna din sa Supranational. Anong masasabi mo dito, Mama Sap? Well, ang masasabi ko, bongga ni Katrina Ligado. Si Katrina Ligado ay napaka-humble na candidates ng Miss Supranational at ngayon nga isa na siyang reyna. At yung ganda niya, in fairness, kahit dumikit siya sa mga naging reyna na ng Miss Supranational na talagang masasabi natin, ang gaganda din nila. Diba? So, yung ganda nila parang, oh my gosh, timeless. Ang beauty nila, talagang wow, amazing. Pero syempre, nandoon ako sa part na happy ako for them, happy ako for Katrina Ligado, happy ako sa nakita ko na masaya sila para kay Katrina Ligado at winelcome nila ng bonggang-bongga. Hindi katulad ng Miss Universe ang Supranational, pero hindi mo rin matatawaran yung ganda talaga ng mga reynang to, no? So, para sa akin, wow, amazing. And happy ako for Katrina Ligado kasi feeling ko naman masaya naman siya. At Diyos ko naman, sino ba namang hindi sasaya? Ikaw na yung nagwagi, di ba? So, yun. So, congratulations. Pero alam nyo, nagandahan ako kay Ecuador, yung nakalaban ni Pauline Amelex. No wonder kung bakit siya talaga ang naging
Miss Supranational Queen. Paano naman kasi? Nakita mo naman, ang ganda-ganda. Ayun talaga, no? Talagang mahilig talaga ang Supranational sa mga magagandang candidates. Like Mucha Dato, tignan mo si Mucha, hanggang ngayon maganda pa din, no? Diba? So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, Miss Supra 2010 na si Karina ay kahawig daw ni Katrina Ligado. So, anong masasabi mo dito, Mama Sam? Parang hindi naman. Para siyang tsahin ni Katrina Ligado. Ganon. So, para siyang auntie ni Katrina Ligado. Ako para sa akin, medyo similarity. Oho. Pero, hindi ko naman makita yung talagang kamukhang kamukha. Yung ganon. Parang hawigan lang. Ganon. Ako para sa akin, siguro, yan talaga yung kinukuha nilang prototype beauty. Yung mga ganitong ganda. Kaya, why not, di ba? So, yun. Sa bagay, oo nga, yung tinitigan ko, oo nga, may pagka, yung hugis ng mukha na parang pa-V, ganon. Kasi ganyan din yung mukha ni Pero mas maganda si Katrina Ligado. Kung titignan mo, talagang yung ganda ngayon ni Katrina Ligado, kakaiba, no? Oho. At ang bongga. So, sabi nga gano'n, Mama, sa ano masasabi mo, imbitahan kaya ng Puteri Indonesia si Katrina Ligado? Oo naman. So, yun nga, di ba? Mag-aala Catriona Gray level siya. Ito yung ikalawang reyna na, ay hindi naman ikalawa kasi sila Pia Wurtzbach nagpunta din naman, di ba? Saka sino ba to? Si Miss International, Kylie Versosa. So, hindi lang pangalawa. Parang, eto nung after Catriona Gray, wala pang Pinay Beauty uli na imbitahan sa Puteri Indonesia maliban kay Chelsea Fernandez. So, Chelsea Fernandez na imbitahan din nung nakaraang taon. Pero, not for the, lang, visitor lang talaga. Yung kumbaga parang, ayun lang, inimbitahan lang siya as a special guest, ganon. Pero, hindi siya nakapaglakad sa entablado. So, si Catriona Gray yung last na rumampa sa stage ng Puteri Indonesia. And then, ngayon, ayan na, Katrina Ligado na yung susunod na iimbitahan nila bilang reyna ng Miss Supranational at wala silang magagawa kundi mag-yes sila. Ganon! Di ba? So yun, ganun lang yun. At no choice naman sila. Eto nga, may chika dito, sabing ganon, yung mga taga-India daw, hindi daw matanggap na si Katrina Ligado daw ang bagong reyna ng Miss Supranational. So, medyo imbier na daw. Hindi ko alam kung totoo to ha. Pero kung totoo man to, Diyos ko, what do you expect? Syempre, may mga talunan talaga na candidates na alam mo yun, yung mga tagahanga nila ay nagwewelga, di ba? So yun, buti nga yung Indonesian, hindi sila nagwawala kay Katrina Ligado, mukhang gusto din nila. Mukhang tinanggap nila. Paano naman kasi, di ba, kung titignan mo, very close etong si Katrina Ligado kay Miss Indonesia, kay Miss Thailand, di ba? At saka kay Miss Japan, silang apat na laging magkakasama dyan sa Miss Supranational. Pero, yung ibang Asian katulad ni India, hindi nila masyado nakakasama, bihira lang. At saka si Vietnam, napansin ko, hindi rin talaga sumanib puwersa sa kanila. Si Cambodia, ayun, nakakasama pa ni Katrina Ligado. Si Cambodia, si Thailand, si Myanmar, hindi rin nila nakakasama. Etong si Indonesia talaga at saka si Japan. Ayan, sila magkakamukha sila ng mga morena beauty, ganon. Pero ang pinakamaganda sa kanila, etong si syempre Katrina Ligado. Tapos ayun, so expect na natin yan na ganyan talaga yung reaction ng ibang fans kasi nga feeling nila, ang reyna nila ang dapat manalo. Pero wala tayong magagawa. Talo na, wala silang magagawa at hindi na nila mababawi kasi may nanalo na. Ganon, kahit magputak-putak sila dyan at kung ano-anong sabihin nila kay Katrina Ligado, wala na silang magagawa kasi may nanalo na. O, diba? Kahit i-bash pa nila ng i-bash. So, yon ganon. So, nakakaloka. Hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Charot! So, yon. At para naman sa sumunod na chika, former Miss Earth Element winner na si Juliana Franco. So, ano daw, ito yung first runner-up ni sino ba to?
yung naging Miss Earth sa Pilipinas na nagwawala yung mga taga-fans ng Thailand. Ayun, so has been appointed as a Miss Cosmo Colombia. Siya yung pupunta sa Miss Cosmo para lumaban ng Miss Cosmo Colombia. So, ayon Karen Ivasco. Oho, so dating first runner-up ni Karen Ivasco na from Colombia. Ay, supportahan natin yan, mabait yan. So, nakakatuwa kasi another Pinay beauty na naman ang makakalaban niya na si Bella Ismael. O, di ba? So, malay ninyo, maging swerte siya kay Bella Ismael at silang dalawa ang mag-last two standing. O, charot. So, hindi natin alam. Pero may bubugay yan ha. Maganda din yan at matalino. And then, tignan natin kung silang dalawa ba ni Bella Ismael ang mag-last two standing sa Miss Cosmo. Pero syempre, sabing gano'n, si Myanmar daw ang malakas. Ay, nako. Oh, good luck. Oh, good luck sa kanya. So, yon piling-pilingan. Charot! So, yon. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, Mr. and Miss Supranational Mama Sam, anong masasabi mo sa mga bagong winners? Well, ang masasabi ko ay gwapo at maganda. Sabing gano'n, ayun nga, ginagawan nga sila ng na parang bagay na bagay daw sila. Diyos ko naman, huwag nyo nang gawan kasi respeto naman dun sa boyfriend ni Katrina Ligado. Oo nga, may mga nakikita ako si Nicense na nagpakasal na may anak na. Alam mo yung mga gano'n, ine-ay nila. Pero ako kasi, sana, yung mga gumagawa ng ganyan, isipin ninyo na si Katrina Ligado ay hindi po siya single. May jowa po siyang Pinoy. So, sana naman, respetohin natin yung jowa niya. Kasi, syempre, very offensive yan na, alam mo yung gagawa-gawa kayo ng gay, fair ninyo. Hindi ba ninyo naisip na kung ano yung mararamdaman ng jowa niya? Baka yan pa maging cause ng simula ng, alam mo yon, away-away nila. So, mas maganda na lang na wag na kayong magganyan-ganyan. So, yes, bagay naman sila, pero syempre, hindi naman single si Katrina. And then, gwapo si Mr. Spain, parang si Superman. So, parang feeling ko, mas bagay ako kay Mr. Spain. Ganon. Charot. Anyway, so, good luck and tignan natin kung ano yung magiging journey nila ngayong taon na to sa pagiging reyna at hari ng Mr. Supra and Miss Supranational. Di ba? Bilang ambassador ng Supranational. So, yon. So, sana magampanan nila ng maayos at matapos nila ang kanilang journey. Ganon! I'm happy for them. And then, of course, ewan ko kung magiging happy ka dahil eto na nga, malapit na rin ang Miss Universe at Bea Milan Windorski. Habang papalapit na papalapit ang Miss Universe, lalong gumaganda. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay, syempre, isa yan sa mga pwedeng manalo ng corona sa Miss Universe ngayong taon na to. Kung kayo ay na-excite, mas na-excite ako para kay, syempre, Bea Milan Windorski. At alam ko na magpe-penetrate yan ng bonggang-bongga. Pero, may nagsasabi na very dismayado daw siya dahil daw laging patagilid daw itong si Bea Milan Windorski. Hindi niya na nawala yun, no? Lagi niya nang ina-apply. I hope na sana matanggal niya yan kasi baka mamaya pagdating sa Miss Universe, kaganyan niya, mawala siya sa eksena. Anyway, so, hayaan na lang natin siya, yun yung gusto niya. Oo. Pero, bumagay naman, hindi naman siya nag-over na. So, parang feeling ko, laro-laro lang niya yan. O, diba? So, yan. And then, yes, lalo siyang gumaganda at parang feeling ko, kung bukas na yung Miss Universe, aba, may ibubuga talaga ang beauty ng Bea Milan. Kahit wala ng transformation na maganap, talaga namang masasabi ko, wow, 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 wow. I'm so excited for her. And then, let's see kung ano ang mangyayari at kung ano ang magaganap sa laban niya sa darating na Miss Universe. Ikaw ba, excited ka ba? Dapat ma-excite ka kasi ang lakas-lakas ng laban niyan. Ganon.
Pero, syempre, bago siya, ang tabayanan na muna natin ang Miss World. Kasi, ang Miss World ay malapit na rin. Etong buwan na to, oo. So, baka next week pumunta na ang ating pambato na si Asia Rose. Sa Asia Rose, ano bang apelido niya? Ayun, si Asia Rose. Oo. So, abangan natin yan. Malapit na. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Love, love, love.